Lumaki si Althea sa paniniwalang kailangang maging matapang at mataas ang tingin sa sarili para umangat sa buhay. Hindi siya'y pinanganak na mayaman, pero maaga niyang natutunan na ang mundo raw ay hindi nagbibigay ng respeto sa mahihina. Habang nag-aaral siya, pinilit niyang iangat ang sarili hindi lang sa grado, kundi pati sa paraan ng pananalita, pananamit, at pakikitungo sa iba. Para sa kanya, ang respeto ay isang bagay na kinukuha, hindi hinihingi. At kung may mga taong kailangang maliitin para maramdamang mong ikaw ay nasa itaas, para kay Althea, normal lang iyon. Sa isip niya, ganito talaga ang takbo ng totoong buhay. Matapos makapagtapos ng kolehiyo, mas lalo pang tumibay ang paniniwala ni Althea na hindi siya dapat mapunta sa ordinaryong buhay. Ayaw niyang maging tulad ng iba na kontento na sa maliit na sahod at paulit-ulit na araw. Madalas siyang makita sa maliit nilang inuupahang bahay na abalang inaayos ang kanyang resume. Paulit-ulit na binabasa ang mga kwalifikasyon ng malalaking kumpanya at iniisip kung paano niya ipapakita na karapat-dapat siyang mapasama sa mga taong may kapangyarihan at impluwensya. Sa bawat click ng mouse at bawat pindot ng keyboard, dama niya ang gutong na makaalis sa buhay na kinagisnan niya. Kapag umuuwi siya galing sa mga job fair o interview, palagi niyang sinasabi sa sarili na hindi siya basta-basta. Naniniwala siyang ang edukasyon ang pinakamalakas na sandata ng tao at ang may diploma ay dapat na nasa itaas. Kaya tuwing may nakikita siyang mga taong marurumi ang damit, pagod ang katawan at halatang kumakayod araw-araw para lang mabuhay, kusa niyang nilalagyan ng hangganan ang sarili. Para sa kanya, sila ang paalala kung ano ang ayaw niyang maging. Hindi niya sinasadyang maging malupit sa isip niya, pero unti-unti, naging natural na sa kanya ang tumingin ng mababa sa mga taong sa tingin niya ay walang ambisyon. Sa kanilang barangay, kilala si Althea bilang dalagang may dating at mayabang kung magsalita. Kapag may usapan tungkol sa trabaho, palagi niyang binabanggit ang mga target niyang kumpanya at ang inaasahan niyang posisyon. Hindi niya itinatago ang pagkadismaya kapag may nakakausap siyang hindi pasok sa pamantayan niya. May mga kapitbahay na naiilang sa kanya, may iba namang tahimik lang at hinahayaan siyang magsalita. Para kay Althea, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang malinaw sa kanya kung sino siya at kung saan siya patungo. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga papeles na ipapadala sa susunod na kumpanya na ia-applyan niya, narinig niya sa labas ang ingay ng truck ng basura. Saglit siyang napatingin sa bintana at nakita ang ilang lalaking pawisan, may hawak na sako at abala sa pagkokolekta ng basura sa kalsada. Napailing siya at muling bumalik sa ginagawa. Iniisip kung paanong may mga taong tila kontento na sa ganoong klaseng ng buhay. Sa isip niya, kung mas nagsikap lang daw ang mga iyon, baka hindi sila humantong sa ganoong trabaho. Hindi alam ni Althea na sa simpleng pagtingin na iyon, nagsisimula na ang isang kwentong magpapatunay kung gaano kalaki ang agawat ng paniniwala niya sa katotohanan. Sa araw na iyon, buo ang loob niya na hindi siya dapat humalo sa mga taong sa tingin niya ay pabigat sa mundo. Para sa kanya, malinaw ang direksyon ng buhay niya at wala siyang balak baguhin iyon para sa kahit sino. Hindi niya alam na ang mismong paniniwala iyon ang unti-unting hahamunin siya sa mga susunod na araw at maglalantad kung gaano kahina ang pundasyon ng pagmamataas kapag hinarap na ng katotohanan. Isang umaga na tila karaniwan lang para kay Althea ang tuluyang nagbukas ng unang banggaan ng kanilang mundo. Maaga siyang lumabas ng bahay, suot ang maayos na blouse at slacks, dala ang folder na may lamang mga papeles na paulit-ulit niyang inayos kagabi. May interview siyang pupuntahan sa isang maliit na kumpanya, hindi man iyon ang target niya, iniisip niyang magandang ensayo pa rin. Habang naglalakad siya palabas ng eskinita,
Naroon ang truck ng basura na nakahinto sa tapat ng ilang bahay at kasama roon si Ellie, abalang nagbubuhat ng sako, pawisan na kahit hindi pa sumisikat ng todo ang araw. Napansin ni Ellie si Althea at bahagyang ngumiti. Hindi iyon ngiting may intensyon, kundi simpleng pagbati ng isang taong sanay makasalubong ang iba araw-araw. Lumapit siya ng kaunti, sapat lang para marinig ang boses niya. Magandang umaga, maingat niyang sambit. May kalmadong tono at walang halong pagpipilit. Hindi niya inaasahan ang anumang sagot, sapat na sa kanya ang maging magalang. Ngulit huminto si Althea at tinignan siya mula ulo hanggang paa, parang may sinusukat, parang may hinahanap na hindi niya makita. Sandali siyang natahimik bago napangiti, isang ngiting hindi mainit kundi mapanglait. Tumingin siya sa paligid, tila sinisigurong may makakarinig. "Ikaw ba yung bumabati sa akin ganyan?" Tanong niya na may halong pangungutya. Hindi sumagot agad si Ellie. Tumamo lang siya, nanatiling magalang. Doon tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Althea. Sa gitna ng kalsada, sa harap ng ilang kapitbahay na nakasilip sa mga bintana, tumawa siya. Hindi malakas pero sapat para makatawag pansin. "Akala ko kung sinong desente, basurero lang pala," sabi niya na parang walang bigat ang mga salitang binibitawan. "Hindi ka ba nahihiya na lumalapit ka sa akin ng ganyan ang itsura mo?" Ramdam ang katahimikan sa paligid. Ang ilang tao ay nagkunwaring abala, ang iba na may tahimik lang na nakikinig. Si Ellie ay nanatiling nakatayo, hawak ang sako, dama ang init ng sikat ng araw at ang bigat ng mga mata sa kanya. Hindi siya sumagot, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil pinili niyang huwag ipagtanggol ang sarili sa paraang alam niyang mauuwi lang sa mas malaking gulo. Mas lalo pang tumalim ang mga salita ni Althea nang napansin niyang hindi siya sinasagot. "Huwag kang mangarap ng mataas," dagdag niya, para bang nagbibigay ng payo. "May mga taong ipinanganak para lang maglinis ng basura ng iba, hindi lahat pwedeng umangat." Pagkatapos ay tumalikod siya, iniwang nakatayo si Ellie sa gitna ng kalsada, dala ang kahihiyan na hindi man lang niya hiniling. Sa likod niya, may ilang bulungan, may ilang iling, pero walang lumapit kay Ellie. Muling gumalaw ang truck ng basura at isa-isa silang bumalik sa trabaho. Si Ellie ay sumakay ulit, tahimik, walang bakas ng galit sa mukha. Sa loob-loob niya, may kirot, pero hindi iyon galit. Mas higit iyong isang malinaw na pagkaunawa kung gaano kalaki ang agwat ng pananaw nila ni Althea. Hindi niya inisip na maliitin din ito pabalik. Sa halip, mas lalo niyang pinili ang katahimikan. Habang papalayo ang truck, napatingin si Ellie sa direksyon na nilakaran ni Althea. Hindi nawala ang panghanga niya, pero nadagdagan ito ng isang malinaw na tanong sa sarili kung handa ba siyang harapin ng ganoong ugali. Sa kabilang banda, naglalakad si Althea na magaangang pakiramdam, parang may napatunayan sa sarili. Para sa kanya, wala lang ang nangyari. Isa lang iyong simpleng paalala na may mga taong dapat manatili sa lugar nila. Hindi niya inisip kung nasaktan ba ang lalaking iniwan niya sa gitna ng kalsada. Sa isip niya, mas mahalaga ang direksyon ng sarili niyang buhay. Hindi pa alam ni Althea na ang pagtawang iyon, ang mga salitang binitawan niya ng walang pag-aalinlangan, ay mananatiling nakaukit sa isip ng lalaking tahimik lang na tumanggap. At hindi rin alam ni Ellie na ang sandaling iyon ang unang hakbang patungo sa isang revelasyon na babaliktarin ang lahat ng paniniwala ng dalagang minsang tumawa sa kanya. Sa parehong mga araw na abala si Althea sa pagbuo ng kanyang mga pangarap, may isang lalaking tahimik lang na gumagalaw sa paligid ng barangay, halos hindi napapansin ng karamihan. Si Ellie ay isa sa mga basurerong araw-araw dumadaan sa kalsada nila. Maaga pa lang ay gising na, naka-uniforming kupas, may bahid ng dumi ang sapatos at may amoy ng pawis na hindi niya ikinahihiya.
Sanay na siya sa bigat ng sako, sa ingay ng truck at sa mga matang tumitingin sa kanya na para bang isa lang siyang parte ng kalat na kailangang alisin sa daan. Hindi siya pala salita, hindi rin siya palaimik sa puntong nagkukulong sa sarili. Kapag may bumabati rin siyang pabalik. Kapag may nanlalait, tahimik lang siyang nagpapatuloy sa trabaho. May kakaibang disiplina si Ellie sa lahat ng ginagawa niya. Hindi siya nahuhuli sa oras, hindi siya nagrereklamo kahit mainit o umuulan, at palagi niyang sinisigurong malinis ang bahaging kanyang nasasakupan. Para sa kanya, ang trabaho ay trabaho, at ang dignidad ng isang tao ay hindi nakadepende sa uri ng hanap buhay. May mga araw na nakikita siyang tumutulong sa matatanda na magbuhat ng basura o kaya'y inaayos ang mga kalat na iniwan ng iba kahit hindi nasakop ng ruta niya. Hindi siya naghahanap ng papuri. Sapat na sa kanya ang alam niyang may silbi ang ginagawa niya. Unang napansin ni Ellie si Althea sa isang umaga na palabas pa lang ito ng bahay. Dala ang folder ng mga dokumento. Hindi man lang sila nagkausap, pero may kung anong humatak ng atensyon niya. Hindi dahil sa ayos o ganda lang, kundi sa paraan ng pagtayo nito, sa kumpiyansang bitbit ng bawat hakbang. Mula noon, hindi niya sinasadyang mapatingin kapag dumadaan ito. Palihim lang, walang halong pagnanasa, higit na paghanga. Hindi siya nagmadali, hindi rin siya umasa. Para sa kanya, sapat na ang tahimik na pagkilala sa damdaming iyon. Habang lumilipas ang mga araw, mas napapansin ni Ellie ang ugali ni Althea sa mga tao sa paligid. Nakikita niya kung paano ito makipag-usap, kung paano nito sukatin ang tao base sa itsura at trabaho. May mga pagkakataon naririnig niya ang matatalim na salita, ang mga komentong may halong pangmamaliit. Sa halip na magalit, mas pinili niyang unawain. Iniisip niya na baka ganun lang talaga ang naging karanasan ng dalaga. Baka iyon ang paraan nito para protektahan ang sarili. Sa kabila nito, hindi nabawasan ang respeto niya rito. Bagkus mas naging maingat siya sa kung paano siya kikilos. May mga gabi na matapos ang mahabang araw ng trabaho, umaalis si Ellie sa barangay at dumidiretso sa ibang lugar. Hindi alam ng karamihan na may sarili siyang sasakyan na nakaparada sa isang tahimik na lugar at may tirahang simple ngunit maayos. Doon niya iniiwan ang uniforme at nagiging ibang bersyon ng sarili. Isang lalaking mahinahon pa rin pero mas formal ang kilos. May mga tawag siyang tinatanggap, may mga desisyon kailangang pag-isipan, pero hindi niya kailanmang dinala ang bigat ng mga iyon sa trabaho niya bilang basurero. Para sa kanya, mahalaga ang paghihiwalay ng mga mundo na ginagalawan niya. Sa kabila ng lahat, pinili ni Ellie na manatiling simple sa harap ng mga tao sa barangay. Hindi niya ikinukwento ang kanyang mga ginagawa sa labas. Hindi niya ipinapakita ang anumang palatandaan ng kanyang tunay na kalagayan. Hindi ito dahil sa takot na mabunyag, kundi dahil gusto niyang makita kung paano siya tratuhin ng mga tao kapag wala siyang anumang titulo o kapangyarihan. Para sa kanya, doon lumalabas ang tunay na ugali ng tao. At sa katahimikan ng araw-araw na pagdaan ng truck ng basura, unti-unting nabubuo ang isang kwentong hindi pa alam ng sinuman. Isang kwentong magsisimulang magtagpo sa landas ni Althea sa mga susunod na araw. Pagkalipas ng araw na iyon, tila walang nagbago sa panlabas na anyo ng buhay ni Ellie. Maaga pa rin siyang gumigising, sinusuot ang parehong unipormeng kupas at sumasabay sa ingay ng truck ng basura sa bawat kanto ng barangay. Pareho pa rin ang kilos niya, maingat, tahimik, walang reklamo. Ngunit sa loob niya, mas naging malinaw ang dahilan kung bakit niya piniling manatili sa ganitong buhay kahit alam niyang kaya niyang mamuhay ng mas magaan. Hindi niya kinalimutan ang mga salitang binitawan ni Althea, hindi bilang sugat na kailangang gumaling, kundi bilang paalala kung gaano kadalas husgahan ng tao ang kapwa base sa panlabas na anyo. Kapag natatapos ang kanyang trabaho sa hapon, hindi siya umuuwi agad sa lugar na kilala ng mga tao sa barangay.
Sa halip, naglalakad siya ng ilang kanto palayo doon sa isang tahimik na parking area na hindi masyadong dinadaanan. Doon nakaparada ang isang sasakyan na hindi aakalain ng sinuman na pag-aari ng isang basurero. Hindi ito bago o marangya, pero malinaw na inaalagaan at ginagamit ng maayos. Tahimik niyang binubuksan ang pinto, inilalagay ang mga gamit at naglalabas ng malinis na damit mula sa likod. Walang nagmamadali sa kilos niya, parang bahagi na ng isang ritual na matagal na niyang ginagawa. Sa isang maliit ngunit maayos na tirahan, doon niya iniiwan ang mundong nakikita ng barangay. Simple ang loob ng bahay, walang labis, pero malinaw ang kaayusan. May mesa na puno ng dokumento, may laptop na laging bukas, at may teleponong paminsan-minsan ay nagri-ring. Kapag sinasagot niya ang mga tawag, nag-iiba ang tono ng usapan. May mga numero, may mga desisyon, may mga pangalan ng proyektong hindi alam ng sino man sa labas. Hindi siya nagtataas ng boses, hindi rin siya nagmamadali. Sanay siya sa ganitong uri ng responsibilidad, sanay sa bigat na kaakibat nito. Hindi lingid kay Ellie na kakaiba ang pinili niyang landas. Marami ang nagtaka kung bakit kailangan pa niyang magbuhat ng basura kung kaya naman niyang mamuno ng mga tao mula sa isang opisina. Ngulit para kay Ellie, hindi ito pagtatakas sa responsibilidad, kundi mas malalim na pagharap sa katotohanan. Pinili niyang maranasan ang buhay ng mga taong madalas hindi pinapansin, ang mga taong unang hinuhusgahan at huling kinikilala. Sa pamamagitan nito, mas nauunawaan niya kung anong klaseng leader ang kailangan ng isang kumpanya at ng isang lipunan. May mga gabing tahimik siyang nakaupo, hawak ang tasa ng kape, iniisip ang mga taong nakasalamuha niya sa araw na iyon. Isa sa mga madalas pumasok sa isip niya, si Althea. Hindi bilang babae na nang insulto sa kanya, kundi bilang larawan ng maraming taong nakilala niya sa paglipas ng panahon. Mga taong puno ng pangarap pero kulang sa pag-unawa. Mga taong naniniwala na ang taas ng posisyon ang sukatan ng pagkatao. Hindi niya iniisip kung paano siya gaganti o magpapakita ng totoo niyang sarili. Mas mahalaga sa kanya ang tanong kung may matututunan ba ang isang tao kapag hinarap na niya ang katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. Kinabukasan, muli siyang bumalik sa trabaho na parang walang nangyari. Dumaan siya sa parehong kalsada, binati ang parehong mga tao at patuloy na ginawa ang tungkulin niya. May ilang kapitbahay na tila nahiya sa kanya matapos masaksihan ang pangmamaliit ni Althea. Pero hindi niya iyon pinansin. Hindi siya humingi ng simpatya, hindi rin niya hinanap ang kakampi. Para kay Ellie, sapat na ang alam niyang buo ang kanyang pagkatao kahit walang nakakakita. Sa likod ng katahimikan na iyon, unti-unti nang nagtatagpo ang dalawang mundo na tila magkalayo. Sa isang banda, si Althea ay patuloy na umaakyat sa hagdan ng kanyang mga ambisyon, walang kamalay-malay sa kung sino talaga ang lalaki na minsang tinawanan niya. Sa kabilang banda, si Ellie ay nananatiling tahimik, hinahayaan ng panahon ang maglatag ng tamang sandali. Hindi pa dumarating ang oras ng paglalatag, ngunit malinaw na ang bawat araw na lumilipas ay naglalapit sa isang revelasyong hindi na kayang takbuhan ng sinuman. Dumating ang panahong pinaka-hinihintay ni Althea, ang araw na magpapadala na siya ng aplikasyon sa kumpanyang matagal na niyang pinapangarap. Ilang gabi siyang halos hindi natulog, paulit-ulit binabasa ang bawat linya ng kanyang resume, inayos ang font, tiniyak na walang mali sa detalye. Para sa kanya, ito na ang magiging simula ng pag-angat niya sa buhay. Ang kumpanyang iyon ang simbolo ng lahat ng gusto niyang marating. Mataas na posisyon, desenteng sahod, at isang pangalan na may bigat kapag binanggit. Sa isip niya, kapag nakapasok siya roon, tuluyan na niyang iiwan ang buhay na matagal niyang kinamuhian. Habang nakaupo siya sa harap ng laptop, ramdam niya ang kumpiyansa.
Alam niyang pasado siya sa papel. May edukasyon siya, may determinasyon, at higit sa lahat, naniniwala siyang karapat-dapat siya. Hindi na niya inalam kung sino ang may-ari o kung sino ang namumuno sa kumpanya. Para sa kanya, hindi mahalaga ang mukha ng nasa itaas, ang mahalaga ay ang pwesto na gusto niyang maabot. Isang click lang at tuluyan lang na ipadala ang kanyang aplikasyon. Napangiti siya. Pakiramdam niya ay isang hakbang na lang ang layo niya sa buhay na matagal na niyang pinapangarap. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Althea sa paghihintay. Bawat tunog ng telepono, bawat notifikasyon sa email, agad niyang tinitignan. May mga interview siyang pinupuntahan sa ibang kumpanya, pero malinaw sa kanya na iyon ay pansamantala lang. Ang tunay niyang inaasam ay ang tawag mula sa kumpanyang iyon. Kapag may nagtatanong sa kanya sa barangay, hindi niya maiwasang ipagmalaki na may inaantay siyang malaking oportunidad. Sa bawat salita niya, dama ang taas ng kumpiyansa, na para bang sigurado na ang tagumpay. Sa gitna ng lahat ng iyon, hindi pa rin nawawala ang presensya ni Ellie sa paligid. Araw-araw pa rin siyang dumadaan, tahimik, abala sa trabaho, parang bahagi na lang ng tanawin na hindi na binibigyan ng pansin ni Althea. Kapag nagkakasalubong sila, hindi na niya ito tinitignan. Para sa kanya, tapos na ang usapin. Isang basurero lang ito na minsan niyang tinawanan at wala nang puwang sa mundo niyang puno ng ambisyon. Hindi niya alam na sa bawat pag-iwas niya ng tingin, mas lalo lamang lumalalim ang linya ng dalawang mundong kalaunay magtatagpo. Isang hapon, habang pauwi si Althea galing sa isang interview, natanggap niya ang email na matagal niyang hinihintay. Iniimbitahan siya para sa susunod na yugto ng proseso ng aplikasyon sa kumpanyang iyon. Halos mapatalon siya sa tuwa. Para sa kanya, patunay iyon na tama ang lahat ng desisyong ginawa niya, na ang pagmamataas niya ay may katumbas na resulta. Sa isip niya, malapit na siyang makapasok sa hanay ng mga taong may kapangyarihan at tuluyan nang magbabago ang tingin ng mundo sa kanya. Samantala, sa kabilang panig, natanggap din ni Ellie ang balita tungkol sa bagong batch ng mga aplikanteng daraan sa kumpanya. Isa lang iyon sa maraming listahang dumadaan sa kanyang mesa. Hindi niya agad binuksan, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil sanay na siya sa proseso. Nang dumating ang oras na tignan niya ang mga pangalan, isang pamilyar na pangalan ang bahagyang huminto sa kanyang mata. Sandali siyang napatingin, parang may kinikilatis. Hindi siya nagpakita ng reaksyon, hindi rin siya nagbago ng ekspresyon. Tahimik lang niyang isinara ang dokumento at nagpatuloy sa ginagawa. Sa mga sandaling iyon, hindi pa alam ni Althea na ang kumpanyang pinapangarap niya ay mas malapit sa kanya kaysa sa inaakala niya. Hindi rin niya alam na ang lalaking minsan niyang tinawanan sa gitna ng kalsada ay bahagi ng sistemang huhusgahan siya hindi base sa kanyang labas na kumpiyansa, kundi sa lalim ng kanyang pagkatao. Sa ngayon, buo ang loob ni Althea na nasa kanya ang lahat ng kontrol. Hindi niya alam na unti-unti nang humihigpit ang hawak ng katotohanan at sa susunod na yugto, magsisimula nang gumalaw ang mga pangyayaring hindi na niya kayang baliwalain. Lumipas ang ilang araw matapos matanggap ni Althea ang imbitasyon para sa susunod na yugto ng aplikasyon at mas lalong naging abanga ang isip niya sa paghahanda. Inaral niya ang posibleng itanong. Inisa-isa ang mga sagot na magpapakita ng talino at kumpiyansa. Sa bawat salamin na madadaanan niya, inaayos niya ang postura. Sinasanay ang sarili na magsalita ng may bigat at otoridad. Para sa kanya, ito na ang yugto kung saan kailangan niyang ipakita na hindi siya pangkaraniwan. Sa mga oras na iyon,
Wala na sa isip niya ang mga tao sa paligid, lalo na ang mga hindi niya nakikitang may silbi sa direksyon ng kanyang buhay. Isang hapon habang pauwi siya at abala sa pagbabasa ng notes sa kanyang telepono, hindi niya namalayan na naroon muli si Ellie sa gilid ng kalsada. Katatapos lang nitong magtrabaho, pawisan, may bakas ng pagod sa mukha, pero maayos pa rin ang tindig. Napansin niya si Althea at sandaling nag-atubili bago lumapit. Hindi niya layong mang-abala, hindi rin niya inaasahang magbabago ang trato nito, ngulit may dala siyang simpleng intensyon. Nang magkalapit sila, mahinahon siyang nagsalita. Tinanong kung maayos ba ang araw nito at kung nakarating ba ito ng ligtas sa pinanggalingan. Huminto si Althea. Napakunot ang noo at unti-unting nagbago ang ekspresyon nang makilala niya kung sino ang kausap. Sa isang iglap, bumalik sa alaala niya ang pagtawang ginawa niya noon. Sa halip na iwasan ng sitwasyon, humarap siya kay Ellie na may halong pagkainis. "Bakit ka pa lumalapit?" Tanong niya na walang pagtatago ng iritasyon. "Akala ko malinaw na sayo na hindi tayo magkapareho ng mundo." Ramdam ang katahimikan sa paligid. Ang mga dumaraang tao ay tila nagbagal ng lakad, pero walang nangahas na makialam. Hindi agad sumagot si Ellie. Tumingin siya kay Althea ng diretsyo. Walang galit, walang pagmamataas. "Pasensya na kung nakaabala," mahinahon niyang sagot. "Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang maging magalang." Sa halip na humupa ang tensyon, mas lalong tumalim ang mga salita ni Althea. "Huwag mo na akong kausapin," sabi niya, "may pinupuntahan ako. May mga taong dapat unahin, at may mga taong dapat manatili sa kung nasaan sila. Hindi ko kailangan ng ganitong klaseng distraksyon sa buhay ko." May bahagyang kirot na dumaan sa mukha ni Ellie, pero mabilis niya itong kinontrol. Tumanggo siya at umatras ng isang hakbang. "Sige," sabi niya, halos pabulhom. Hindi na siya nagdagdag pa ng salita. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Dala ang parehong dignidad na pinili niyang panghawakan kahit ilang ulit na siyang minamaliit. Sa likod niya, naroon si Althea na huminga ng malalim, parang nakawala sa isang bagay na sa tingin niya ay pabigat. Habang naglalakad si Althea palayo, pinilit niyang ibalik ang focus sa mga plano niya. Para sa kanya, tama lang ang ginawa niya. Wala siyang panahon para sa mga taong hindi naman makakatulong sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Sa isip niya, ang tagumpay ay para lamang sa mga handang magsakripisyo at magtaboy ng mga hadlang, kahit pa iyon ay ibang tao. Hindi niya inisip kung paano niya sinaktan ang kausap niya. Mas mahalaga sa kanya ang direksyon na tinatahak niya. Samantala, si Ellie ay naglakad ng mabagal. Hinahayaan ang mga salita ni Althea na lumipas sa hangin. Hindi niya kinimkim ang sama ng loob. Sa halip, mas lalo niyang naunawaan kung gaano kalalim ang paniniwala ng dalaga sa paghihiwalay ng mga tao base sa estado sa buhay. Sa kanyang isipan, malinaw na ang landas na tinatahak nila ay patuloy na magtatagpo, hindi dahil sa pilit, kundi dahil sa mga desisyong ginagawa nila araw-araw. Hindi pa rin niya piniling magpakilala, hindi rin niya binago ang kanyang kilos. Para sa kanya, ang panahon ang magsasalita sa tamang oras. Sa gabing iyon, habang tahimik na nag-iisa si Ellie, muling pumasok sa isip niya ang mukha ni Althea, ang matatalim na salita at ang matibay na pader na itinayo nito sa paligid ng sarili. Hindi siya nagtanim ng galit. Sa halip, mas naging malinaw sa kanya ang dahilan kung bakit kailangan niyang manatiling tahimik at tapat sa pinili niyang landas. Sa kabilang banda, natulog si Althea na buo ang loob, naniniwalang tama ang lahat ng hakbang niya. Hindi niya alam na ang ikalawang pagtanggi na iyon, ang lalo pang magpapalapit sa isang pagsubok na yayanig sa lahat ng paniniwala niyang matagal nang inaangkin. Dumating ang araw nung matagal na ring binibilang ni Althea.
Maaga siyang gumising, mas maaga kaysa dati. Parang ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ng sarili na magduda. Maingat niyang pinili ang isusuot, isang maayos at propesyonal na ayos na sa tingin niya ay babagay sa mundong papasukin niya. Habang nag-aalmusal, paulit-ulit niyang inaalalang mga sagot sa posibleng itanong, ang mga salitang magpapakita ng kumpiyansa at katalinuhan. Para sa kanya, ito nang sandaling magpapatunay na tama ang lahat ng paniniwala niya tungkol sa sarili at sa mundo. Pagdating niya sa gusali ng kumpanya, agad siyang humanga sa laki at kaayusan nito. Malinis ang lobby, tahimik ang paligid, at bawat taong dumaraan ay mukhang may direksyon. Ramdam niya ang bigat ng lugar, ang presyong kaakibat ng pangarap na matagal niyang hinahabol. Habang naglalakad siya papasok, bahagya siyang napahinto nang may makita siyang pamilyar na figura sa di kalayuan. Isang lalaking nakatayo sa gilid, tila may kausap sa telepono. Maayos ang tindig, kalmado ang kilos. Sandali siyang napatingin, parang may hinahanap ang isip niya na hindi niya agad mawari. Umupo siya sa waiting area, kasamang iba pang aplikante. Tahimik ang lahat, may kanya-kanyang kaba at paghahanda. Habang naghihintay, paminsan-minsan ay napapatingin si Althea sa paligid at doon niya muling nasilayan ang lalaking kanina pa niyang nakikita. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. May pamilyar na linya ang mukha. May paraan ng pagtingin na tila nakita na niya noon. Pilit niyang inaalala kung saan, ngunit hindi magtagpo ang mga alaala. Hindi niya iyon masyadong pinagtuunan ng pansin, iniisip niyang baka isa lang itong empleyado o aplikanting tulad niya. Tinawag ang pangalan niya at agad siyang tumayo, dala ang kumpiyansang matagal niyang inipon. Habang naglalakad siya papasok sa isang meeting room, napansin niyang tahimik ang mga taong nasa loob, maayos ang ayos ng mesa at malinaw ang propesyonal na atmosfera. Umupo siya at sinimulan ng interview. Maayos ang daloy, malinaw ang mga sagot niya, at ramdam niyang nagugustuhan ng mga kausap ang ipinapakita niya. Sa bawat tanong, lalo siyang tumitibay sa paniniwalang nasa kanya ang laban. Pagkatapos ng unang bahagi ng interview, pinahintay muna siya sa labas. Habang nakaupo siya sa isang bangko sa hallway, muling dumaan sa harap niya ang lalaking kanina pa niyang napapansin. Sa pagkakataong ito, mas malapit na. Hindi siya tumingin agad, ngunit may kung anong humila sa atensyon niya. Nang magtama ang kanilang paningin, biglang may kumurap sa alaala ni Althea. Isang kalsada, isang truck ng basura, isang lalaking may unipormeng kupas. Bahagya siyang napakunyot ang noo, hindi makapaniwala sa pumasok sa isip niya. Agad niyang inalis ang ideyang iyon. Hindi maaari. Nasa loob siya ng isang malaking kumpanya, sa gitna ng isang mahalagang interview. Hindi maaaring magkatugma ang dalawang mundong iyon. Ngunit sa kabila ng pilit niyang pagwawalang bahala, hindi nawala ang pakiramdam na may mali, na may isang detalye siyang hindi nakikita. Habang papalayo ang lalaki, napansin niyang may ilang empleyado ang tumango at bumati rito ng may respeto. May ilang pang tumigil saglit, tila may hinihintay na senyales. Tinawag muli si Althea para sa susunod na yugto. Sa loob ng silid, mas formal na ang usapan. May mga tanong tungkol sa asal, sa pakikitungo sa kapwa, sa pananaw sa trabaho at liderato. Bahagya siyang napatigil sa ilang tanong, hindi dahil hindi niya alam ang isasagot, kung hindi dahil may mga alaala ng mga nakaraang araw na biglang sumisingit sa isip niya. Ang pagtawa niya sa gitna ng kalsada, ang mga salitang binitawan niya ng walang pag-aalinlangan. Pilit niyang itinulak palayo ang mga iyon at ibinalik ang sarili sa presentasyon. Nang matapos ang panayam, magalang siyang pinaupo muli sa labas. Habang naghihintay, mas malinaw na ngayon ang kaba sa dibdib niya. Hindi na ito tulad ng dating kaba na may halong kumpiyansa, may kasama na itong pagkalito. Muling bumukas ang pinto sa dulo ng hallway
At sa pagkakataong ito, ang lalaking pamilyarang anyo ang pumasok sa isang silid na may mas malaking mesa. Nakita niyang may mga taong tumayo at binigay daan rito. Sa sandaling iyon, may bumagsak na bigat sa sikmura ni Althea. Hindi pa malinaw ang katotohanan, ngulit may kutob na siyang may malaking bahagi ng kwento ang malapit ng mabunyag. Tahimik ang hallway habang naghihintay si Althea. Ngunit sa loob ng dibdib niya ay parang may unti-unting humihigpit. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang kinakabahan ng ganito. Hindi tulad ng dati na may halong kumpiyansa ang bawat paghihintay. Ang larawan ng lalaking nakita niya kanina ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Ang tindig, ang mga mata, ang paraan ng pagtayo. Kahit pilit niyang itinatanggi, may malinaw na pagkakapareho. Sinubukan niyang mag-focus sa sarili, ayusin ang paghinga at ipaalala sa sarili na naroon siya dahil karapat-dapat siya, hindi dahil sa kung sino man. Makalipas ang ilang minuto, may lumapit na staff at magalang na tinawag ang pangalan niya. Pinapasok siya sa isang mas malaking silid, mas formal kaysa sa mga nauna. Malapad ang mesa, may ilang upuan na kaayos, at sa dulo nito ay may pwestong malinaw na para sa pinakamataas na opisyal. Umupo si Althea sa itinalagang silya. Pilit pinapakalma ang sarili. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto sa likod niya. Ramdam niya ang paggalaw ng hangin, ang biglaang katahimikan ng mga tao sa loob. Tumayo ang ilan sa mga naroon. May bahagyang pagyuko, may mga pagbabating puno ng respeto. Dahan-dahang lumingon si Althea at sa sandaling iyon, tuluyan nang nagtagpo ang mga mundong matagal niyang pinaghiwalay sa isip. Ang lalaking pumasok ay si Ellie. Hindi na suot ang uniformeng kupas, hindi na may bahid ng dumi ang sapatos. Maayos ang ayos, simple pero malinaw ang otoridad sa bawat hakbang. Ang mukha niyang nakita sa gitna ng kalsada ay siya ring mukhang nasa harap niya ngayon. Mas malinaw, mas buo. Nanlumo si Althea. Parang biglang nawala ang tunog sa paligid, parang bumagal ang oras. Sa loob ng ilang segundo, nagbalik sa isip niya ang lahat ng sandaling tinawanan niya si Ellie. Ang mga salitang binitawan niya ng walang pagsisisi. Ang paraan ng pagtingin niya rito na para bang walang halaga. Hindi niya namalayan na napahigpit ang kapit niya sa gilid ng mesa. Pilit niyang kinokontrol ang sarili, pero ramdam niyang nanginginig ang mga kamay niya. Umupo si Ellie sa dulo ng mesa. Tahimik, kalmado. Tumingin siya kay Althea, hindi bilang isang basurerong minamaliit, kundi bilang isang leader na sanay humarap sa mahihirap na sitwasyon. Walang bakas ng galit sa mukha niya, walang tagmamataas. Isang simpleng tingin lang, diretso at malinaw. Sa sandaling iyon, lalo pang lumubog ang pakiramdam ni Althea. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag, ngunit walang salitang lumalabas sa bibig niya. Ipinakilala si Ellie bilang CEO ng kumpanya. Ang bawat salitang binanggit ay parang martilyong tumatama sa isip ni Althea. CEO, ang lalaking tinawanan niya. Ang lalaking tinaboy niya sa kalsada. Ang lalaking sinabihan niyang huwag mangarap ng mataas. Biglang naging malinaw sa kanya kung gaano kababaw ang mga pamantayang pinanghawakan niya. Ang edukasyon, ang posisyon, ang itsura, lahat ng iyon ay tila nawawalan ng bigat sa harap ng katotohanan na nasa harap niya. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, halos hindi na marinig na Althea ang mga usapan. Ang bawat tanong na dati niyang sinasagot ng may kumpiyansa ay ngayon ay may kasamang kaba at pagsisisi. Ramdam niya ang init sa pingis niya, ang bigat sa dibdib, ang hiya na pilit niyang ipinatago sa likod ng maayos na postura. Hindi siya sinisigawan ni Ellie, hindi siya pinahihiya. At doon siya mas lalong nadurog. Dahil mas masakit ang katahimikan kaysa sa galit. Sa loob ng silid na yon, tuluyang bumagsak ang mundo ni Althea.
na matagal niyang binuo mula sa pagmamataas. Ang lalaking inakala niyang nasa ibabaw ay siyang nasa tuktok pala. At siya, na inakalang nasa itaas na, ay biglang nagpagtantong wala pa pala siyang nararating sa pinakamahalagang aspeto ng buhay. Sa sandaling iyon, malinaw na hindi na ito simpleng interview. Isa na itong paghaharap sa sarili, sa mga paniniwalang matagal niyang pinanghawakan, at sa mga salitang binitawan niyang hindi na niya mababawi. Matapos ang bigat ng rebelasyong bumagsak sa silid, hindi agad nagsalita si Ellie. Tahimik niyang inayos ang mga dokumentong nasa harap niya, parang binibigyan ng oras ang lahat para makahinga. Sa kabila ng tensyon, nanatiling propesyonal ang tono ng pagpupulong. Ipinagpatuloy ang proseso na parabang walang personal na kasaysayang nag-uugnay sa kanila. At doon, lalong naramdaman ni Althea ang bigat ng sitwasyon. Hindi siya pinahiya, hindi siya pinagsalitaan, at sa katahimikang iyon, mas malinaw ang pagsusuri kesa sa anumang sermon. Tinawag si Althea upang sagutin ang ilang huling tanong. Ang mga tanong ay hindi na tungkol sa mga nagawa niyang proyekto o sa mga sertipikong hawak niya. Ang mga tanong ay tumama sa mas malalim na bahagi ng pagkatao. Paano raw niya tinitingnan ang dignidad ng trabaho? Ano raw ang pananaw niya sa pamumuno? Paano raw siya makikitungo sa mga taong may iba't ibang pinanggalingan? Sa bawat tanong, ramdam ni Althea na hindi sapat ang nakasanayan niyang sagot. Hindi na pwedeng puro kumpiyansa at magagandang salita. Kailangan ng katotohanan. Sumagot siya ng mas mabagal kesa dati. May mga sandaling napapahinto siya, tila tinitimbang ang bawat salita. Sa unang pagkakataon, hindi niya sinusubukang magmukhang perpekto. Sa halip, pilit niyang maging tapat, kahit masakit. Aminado siyang may mga paniniwala siyang kailangang baguhin, may mga pananaw siyang ngayon lang niya napagtantong makitid. Hindi niya binanggit ang nangyari sa kalsada, ngunit malinaw sa tono niya na may mga bagay siyang pinagsisisihan. Tahimik na nakinig si Ellie. Hindi siya nag-interrupt, hindi rin siya nagpakita ng reaksyon. Paminsan-minsan ay may itinatala siya sa papel, hindi bilang marka ng pagkukulang, kundi bilang tala ng pag-unawa. Para sa kanya, ang mahalaga ay hindi kung gaano katalino ang isang aplikante, kundi kung gaano siya kahandang matuto at magbago. Sa kanyang karanasan, mas mahirap baguhin ang pagmamataas kesa turuan ang kakulangan sa kasanayan. Nang matapos ang mga tanong, tumayo ang isa sa mga kasama sa panel at ipinaliwanag na dadaan pa rin sa formal na proseso ang desisyon. Walang agarang resulta, walang pangako. Magbibigay sila ng abiso sa tamang panahon. Tumanggo si Althea, pilit pinapanatiling maayos ang tindig kahit ramdam niyang mabigat ang dibdib niya. Sa isip niya, tanggap na niya ang anumang magiging resulta. Hindi na niya hinahangad ang agarang tagumpay. Mas naningibabaw ang pagnanais na itama ang mga mali. Bago tuluyang matapos ang pagpupulong, nagsalita si Ellie sa wakas. Maikli lang ang sinabi niya, mulit malinaw. Sinabi niyang ang kumpanya ay naghahanap ng mga tao may kakayahang magtrabaho at may kakayahang makatao. Ang kaalaman ay pwedeng hasain, ngulit ang asal ay kailangang piliing baguhin. Walang binanggit na pangalan, walang direktang pagtutukoy, ngunit alam ni Althea na para iyon sa kanya.
tumanggo siya, dama ang bigat ng mga salitang iyon na mas tumimo kesa sa anumang pagtanggi. Paglabas ni Althea ng gustali, tila iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya kasing taas ng kumpiyansang pumasok doon, ngunit hindi rin siya lubos na wasak. May halong hiya, pagninilay at isang kakaibang linaw. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka hindi lang posisyon ang sukatan ng pag-angat. Baka may mga hakbang na kailangang unahin bago makarating sa tuktok. Sa labas, huminga siya ng malalim at hinayaan ng sarili na maramdaman ang lahat ng iyon. Sa kabilang panig, nanatili si Ellie sa silid matapos mag-alisan ang iba. Tahimik siyang naupo, binalikan sa isip ang mga sagot ni Althea. Hindi siya nagdesisyon batay sa personal na alaala, kundi sa kung ano ang nakita niya sa kasalukuyan. Para sa kanya, ang proseso ay hindi paghihigit o pagpapakita ng kapangyarihan. Isang oportunidad para masukat ang isang tao sa mas makatarungang paraan. Hindi pa niya alam ang huling desisyon, ngunit malinaw sa kanya ang pamantayan. Sa gabing iyon, magkaibang mundo ang tinahak nila pauwi. Si Althea, dala ang mabigat na pagninilay at mga tanong sa sarili. Si Ellie, dala ang responsibilidad ng isang lider na kailangang pumili hindi lamang para sa kumpanya, kundi para sa kulturang nais niyang itaguyod. At sa pagitan nila, nanatiling bukas ang pinto ng posibilidad, hindi bilang gantimpala, kundi bilang hamon. At sa katahimikan ng gabing iyon, malinaw na ang susunod na haktong ay hindi na tungkol sa kung sino ang mas mataas, kundi kung sino ang handang magbago. Hindi agad nakatulog si Althea ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang mga tanong na ibinato sa kanya sa loob ng silid. Ang mga sagot na ngayon lang niya nasabi nang hindi nakabalot sa yabang. Sa unang pagkakataon, hindi niya hinanap ang validation ng iba. Hinanap niya ang sarili. Kinaumagahan, imbes na magbukas agad ng laptop at mag-check ng email, umupo siya sa gilid ng kama at tahimik na nag-isip. May mga alaala siyang binalikan, ang mga pagkakataong mabilis siyang humusga, ang mga salitang binitiwan niya na parang wala lang. Sa bawat pagbalik-tanaw, mas malinaw ang isang katotohanan na matagal niyang iniiwasan. Lumipas ang ilang araw na walang balita mula sa kumpanya. Sa panahong iyon, nagbago ang galaw ni Althea sa araw-araw. Hindi ito dramatikong pagbabago na agad mapapansin ng lahat, kundi tahimik at tuloy-tuloy. Sa barangay, napansin niyang mas madalas siyang bumabati. Kapag may nakakasalubong na naglilinis ng kalsada o nagbubuhat ng mabibigat, hindi na siya umiiwas ng tingin. May isang umaga na nakita niya ang truck ng basura na muli niyang dinaanan noon at sa halip na umiwas, huminto siya sandali at tumulong mag-abot ng supot. Walang pumalakpak, walang nakapansin, pero may kakaibang gaan sa dibdib niya. Isang hapon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kumpanya. Inaanyayahan siyang bumalik para sa isang pribadong pag-uusap. Hindi iyon formal na interview, hindi rin malinaw ang pakay. Tahimik siyang naghanda at nagtungo roon na walang inaasahan. Sa loob ng gusali, mas kalmado na ang pakiramdam niya kesa noong una. Hindi na siya nanginginig sa kaba, may halong pagtanggap ang bawat hakbang. Pinaupo siya sa isang maliit na silid, hindi ang malapad na mesa ng panel, kundi isang payak na espasyong para sa seryosong pag-uusap. Ilang sandali pa, pumasok si Eli. Tahimik siyang naupo sa tapat, walang papeles, walang kasama. Hindi iyon eksena ng boss at aplikante, para itong dalawang taong kailamang maglinaw. Si Althea ang unang nagsalita.
Hindi siya naghanda ng talumpati. Simple lang ang sinabi niya. Humingi siya ng tawad. Hindi para makuha ang trabaho, kundi dahil nauunawaan na niya ang bigat ng mga salitang binitiwan niya noon. Inamin niya ang pagmamataas, ang makitid na pananaw, at ang takot na baka manatili siya sa ibabaw kaya pinili niyang manapak pataas. Tahimik na kinig si Eli. Nang siya na ang magsalita, hindi siya nag-umpisa sa kapangyarihan o desisyon. Ikinwento niya kung bakit niya piniling magbihis bilang basurero. Ipinaliwanag niya na gusto niyang makita ang mundo mula sa baba, hindi para magpakababa, kundi para maging makatarungan. Sinabi niyang marami na siyang nakilalang magagaling sa papel, ngunit kulang sa puso, at marami ring minamaliit na may dignidad at sipag. Para sa kanya, ang liderato ay hindi tungkol sa taas ng upuan, kundi sa lalim ng pag-unawa. Hindi humingi si Eli ng pangako, hindi rin siya nagbigay ng pangaral. Sinabi lang niya na ang pagbabago ay hindi nasusukat sa isang pag-uusap, kundi sa araw-araw na pagpili. Kung handa raw si Althea na magsimula sa umpisa, hindi bilang patunayan sa iba, kundi bilang pagwawastok sa sarili, iyon ang mas mahalaga kesa sa anumang posisyon. Tumanggo si Althea, dama ang bigat at linaw ng sinabi. Sa sandaling iyon, hindi niya inisip ang resulta. Ang mahalaga ay ang pagkakataong maituwid ang direksyon. Paglabas niya sa gusali, hindi siya nagmadaling umuwi. Naglakad siya ng mabagal, pinagmamasdan ang mga taong dati ay hindi niya pinapansin. May kwento sa bawat mukha, may dignidad sa bawat kilos. Sa unang pagkakataon, hindi niya hinati ang mundo sa may nararating at wala. Nakita niya itong magkakaugnay, may kanya-kanyang ambag. Sa loob niya may katahimikan na hindi niya naramdaman noon. Sa kabilang banda, nanatili si Eli sa silid ng ilang sandali matapos umalis si Althea. Hindi siya nagdesisyon agad. Para sa kanya, ang pinakamahalagang nangyari ay hindi ang paghingi ng tawad, kundi ang pagsisimula ng pagbabago. Alam niyang may mahabang lakbayin ang dalaga, ngulit malinaw na may unang hakbang na nagawa. At sa mundo ng mga desisyong may bigat, minsan sapat na ang unang hakbang para buksan ang pinto ng ikalawang pagkakataon. Dumating ng mensaheng matagal nang hinihintay ni Althea. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya napatalon sa tuwa o napakapit sa telepono sa kaba. Binasa niya ito ng mahihanon, parang handa na siya sa anumang laman nito. Inaanyayahan siyang magsimula sa kumpanya. Hindi sa posisyong inaasam niya noon, kundi sa isang entry-level na tungkulin na nangangailangan ng pakikisalamuha sa iba't ibang departamento. Walang espesyal na pribilehyo, walang shortcut. Isang malinaw na paanyaya para magsimula muli, mula sa ibaba. Tahimik siyang ngumiti, hindi dahil nakuha niya ang trabaho, kundi dahil ramdam niyang patas ang desisyon. Sa unang araw niya sa kumpanya, maaga siyang dumating. Simpleng ayos, walang bakas ng dating pagmamataas. Ipinakilala siya sa mga kasamahan, mga taong may iba't ibang kwento at pinanggalingan. May mga empleyadong tahimik lang, may mga masayahin, may mga halatang pagod ngunit pursigido. Sa bawat pakikipag-usap, sinikap ni Althea na makinig muna bago magsalita. Hindi na niya sinusukat ang tao base sa posisyon. Unti-unti, natutunan niyang ang respeto ay hindi hinihingi, kundi binubuo sa araw-araw na pakikitungo. May mga pagkakataong nagkasalubong sila ni Elias sa hallway. Wala nang eksenang mabigat o puno ng hiya. Isang tango, isang magalang na pagbati, sapat na iyon. Hindi siya tinrato ni Elia bilang espesyal at hindi rin siya itinuring na may utang na loob. Para kay Althea, mas mahalaga iyon. Ibig sabihin, pinanindigan ng lalaki ang sinabi niyang patas na pamantayan. Sa mga meeting, paminsan-minsan ay naririnig niya ang pananaw ni Elia tungkol sa dignidad ng trabaho.
sa kahalagahan ng pakikipagkapwa. Hindi iyon sermon, para itong paalala na tahimik ngunit tumatagos. Sa paglipas ng mga buwan, nakita ng mga kasamahan ni Althea ang pagbabago. Hindi siya perpekto. May mga pagkakataong bumabalik ang dating ugali, ang mabilis na paghuhusga, ang pagnanais na manguna. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinipili niyang umatras, mag-isip, at itama ang sarili. May isang araw na nakasabay niya ang janitor ng gusali sa elevator. Noon, malamang ay iwas tingin lang siya. Ngayon, nakipag-usap siya, nagtanong at nakinig sa simpleng kwento ng araw. Maliit na bagay, ngunit malaki ang epekto sa kanya. Isang hapon, matapos ang isang mahabang linggo ng trabaho, napansin ni Althea ang truck ng basura sa labas ng gusali. Saglit siyang huminto at pinanood ang mga lalaking abala sa kanilang gawain. Hindi na iyon tanawin ng pagmamaliit. Isa na itong paalala kung saan siya nagkamali at kung paano siya natuto. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang pagkakataong ibinigay sa kanya ay hindi gantimpala, kundi responsibilidad na patunayan na kaya niyang maging mas mabuting tao. Sa kabilang banda, pinanood ni Elia ang pag-usad ni Althea mula sa malayo. Hindi niya sinusukat ang progreso nito sa bilis ng promosyon o sa dami ng papuri. Sinusukat niya ito sa mga simpleng desisyon, sa paraan ng pakikitungo sa kapwa, sa kahandaang amini ng kakulangan. Para sa kanya, iyon ang tunay na sukatan ng paglago. Alam niyang hindi lahat ng tao ay handang magbago kapag hinarap ng katotohanan. Kaya ang tahimik na pagbabago ni Althea ay isang patunay na may saysay ang mga pagpipiling ginawa niya noon. Isang araw, nagkasabay silang dalawa sa isang pagpupulong na tumatalakay sa kultura ng kumpanya. Hindi nagsalita si Althea ng una. Nakinig lang siya. Nang siya ay binigyan ng pagkakataon, simple ang sinabi. Na ang trabaho, kahit ano pa ang anyo nito, ay may dignidad. Na ang liderato ay nagsisimula sa paggalang. Walang binanggit na pangalan, walang binuksang sugat. Ngulit alam ni Elia kung saan nanggagaling ang mga salitang iyon. Tumango siya, hindi bilang CEO, kundi bilang taong nakasaksi ng tunay na pagbabago. Sa pagtatapos ng araw, magkaiba pa rin ang landas na tinatahak ni na Althea at Elia. Ngunit ngayon ay may malinaw na ugnayan. Hindi ito kwento ng paghihiging o biglaang romansa. Ito ay kwento ng pagkakatuto at pagpapakumbaba. Sa huli, natutunan ni Althea na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa posisyon o titulo, kundi sa kakayahang igalang ang kapwa. At si Elia, sa katahimikan ng kanyang pamumuno, napatunayan na ang pinakamataas na kapangyarihan ay ang kakayahang baguhin ang buhay ng ibang tao papamamagitan ng halimbawa.
lumaki